Okay, so mainit na issue ay ating pag-usapan. So, Kapedwin, pakibasa na yung tema Mainit dito, na no? issue ay ating pag-usapan at bahagi nito ang ating tema, patuloy na pagtataguyod ng mga karapatan ng mga mamamayan. Kamakailan na iproklama na ang mga nagugi sa halalan 2025 mula sa mga lokal na opisyal hanggang sa mga kongresista, senador at party list. Kapansin-pansin na iilan lamang mula sa mga tumakbong mga progresibong kandidato at party list ang nakalusot. Nakakalungkot at nakakahinayang dahil sila ang mga may malinaw na plataporma para sa pagbabago ng lipunan at maayos na rekord ng serbisyo at mga panukalang batas na naipasa sa nakaraang panahon. Gayunpaman, makakaasa pa rin ang bayan na hindi man naupo sa pwesto ang mahuhusay at mga karapat-dapat na tagapaglingkod sa bayan, magpapatuloy sila sa kanilang serbisyo para sa mamamayan. Patuloy ang kanilang pagtataguyod sa mga karapatan ng mga mamamayan, lalo na sa mga tinaguriang nasa laylayan ng ating lipunan. At hindi rin sila hihinto sa pagigiit ng mga nararapat na batas, pagbabantay sa implementasyon ng mga ito, at ang paglalantad sa mga korupsyon, maling panukala at mga disinformasyon. Sabi nga, pwesto lamang ang nawala, pero ang dedikasyon at commitment sa pagiging boses at lakas ng bayan ay naroon pa rin at magpapatuloy. Sabi nga ng mga progresibong grupo, tuloy lang ang laban. Di ba, Kapegay? Siyempre. At para tuloy-tuloy tayo sa ating talakayan, so ipakilala na uli natin ang ating mga kasama ngayong gabi rito, madaling araw sa Pilipinas. Una-una, maraming salamat po uli Ah, sa pagsasakripisyo at sa pagising ng maaga. So muli po natin pinapakilala, walang iba kundi si Congresswoman Franz Castro. Ma'am, good morning po. Magandang araw sa ating lahat. Muli. Magandang umaga po, Congresswoman. Kami na may talaga nagagalak dahil alam namin na ika nga hindi naman lingid sa kalaman ng lahat na yung past 90 days na kampanya ninyo talagang talaga napaka-hectic at nakakapagod. At alam namin na dapat sa oras ito namamahinga ka pa, kahit pa paano nagre-recover ng lakas. Pero nandito ka pa rin at kasama namin para ipaliwanag sa ating mga kababayan. Ano ba? Ano ba ang pinagdaanan ni Congresswoman Franz Castro bilang kandidato ng Senado? At ika nga ano ang masasabi mo sa epekto nito sa iyo bilang personal? Yan po ang una naming tanong. Well, thank you, Edwin. Ito namang pangangampanya, no, 90 days yan, ano, parang kumbaga, sanay naman tayo no, na mag-organisa, pumunta sa mga taong bayan, sa baba, pumunta sa kung saan-saan, no, na mga lugar, na kung saan nakikita natin yung mga issues ng ating taong bayan. Kumbaga, pag panahon ng kampanya, parang tinitriple mo lang yung effort, no? Triple effort lang yung binibigay natin kasi sanay naman tayo, no, na makisalamuha sa ating mga kababayan. Um, Bagamat hindi kami sinuwerte, no, ang mga kandidato ng makabayan, so masasabi natin na tagumpay pa rin dahil nakita natin ano yung kalagayan ng ating mga mamamayan, na i-amplify natin yung kanilang mga issues, no, na nakita nila tayo, no, pag nakikita nga nila tayo do sa baba, sabi nga nila, akala nila local candidates kami. Kasi kami lang yung mga senador daw na bumababa sa kanilang mga komunidad, no? Nakikipag-usap, nakikipag-alam ng kanilang mga kalagayan kasi yung ibang mga kandidato, 'di ba? Through Hmm. ano na lang 'yan through mga barangay chair, mga local officials, ang mga pinatatawag, hindi yung ano no, hindi yung on personal, no, na nakikita natin ng ating mga mamamayan. Bagamat pagod ay eto nga syempre na-amplify din natin yung pambansa demokratikong plataporma, no, ng ating mga mamamayan, no, na kinakatawan ng 11 na mga kandidatong senatorial ng mga mamamayan, ng mga taong bayan. Kaya kagaya nga ng sinabi mo, Edwin, no, hindi naman nagtatapos sa eleksyon ang mga gagawin natin. Kahit na wala tayo sa katungkulan, ay talaga namang ano, no, ginagampanan natin
yung ano no, yung mga tungkulin natin sa taong bayan. Mm. Ma'am, siguro bago tayo pumalaot sa mga ganyan diskusyon, unahin muna natin yung isang pinaka-vital, isang importante. Kasi sa mainstream media, no, kahit sa mga vlogger, mga ano, hindi nababalita yung harassment na natatanggap natin sa iba't ibang, lalo na sa mga far-flung areas, ano? Kasi sa Facebook, ilang beses namin nakita si Kadaning hinarang ng mga militar. So ano po yung talagang aktual na nangyayari? Paano i-harass yung hanay nating mga progresibo? Paano ginagawa ng mga militar, ma'am? Yung tama ka, Egay, no? Hindi ilan lang ano yung mga naranasan nating mga harassment, Mm. mga nakalagay aktual na pagharang, no? Mm. Katulad niyan kay Kadaning nung nasa Bicol siya, no, hinarang siya ng mga militar para pumunta doon sa komunidad. At kami ni Lisa Masa, no, at iba pang mga kasama naharang din doon sa Palawan, Mindoro. At saka sa Palawan ay hinaras kami mismo doon sa lugar na kung saan nangangampanya kami. At saka siyempre sa iba pang mga lugar sa Cagayan at iba pang mga lugar sa Central Luzon at saka sa Southern Tagalog at sa Davao. So talagang ano no, makikita mo talaga no pag nagkakaroon kami ng mga kampanya sa isang lugar, yung mga red tagging na nakalagay sa mga sako or nakatarpulin or ano bang mga bagay na pwedeng pagsulatan, nandun doon ang mga pangalan namin ano bilang mga terorista daw, miyembro ng NPA, etc. So ganun yung mga harassment. At ito nga yung NTF-ELCAC mismo na personahe no na si Garcia, no, nire-red tag kami at ito nga kahit na nga yung iba pang mga na pamiyembro ng NTF-ELCAC, kahit na itong ano no Duterte Youth na ito, talagang katakot-takot na mga red tagging sa amin. So yun yung mga pamaraan no na mga ginagawa na hindi natigil, no, Egay, no, hindi natigil Mm. ng ano no ng memo kasi remember nagpalabas ang COMELEC nung kanilang resolusyon na yung red tagging ay dapat na hindi ginagawa, yung discrimination no bahagi yan yung red tagging sa mga kandidato. Kaya hindi lang ano no, hindi lang kami pati yung mga organisador, kampanyador ng mga progresibong grupo ng Bayan Muna, Gabriela, Women's Party, tapos yung kabataan, tsaka yung ACT Teachers. So, gano'n, no? Ega yung mga naranasan natin. Nagreklamo tayo sa COMELEC, pero hindi pa rin naman na-actionan. Mm. Kapedray, maidugso ko lang yung tungkol sa red tagging na yan, ano? Mm. Siguro, by this time, patapos na ang termino ni Congresswoman Franz Castro. Hindi kaya ito na yung mas magandang panahon dahil mas marami siyang oras, mas marami silang oras para tutukan na labanan itong red tagging na ito. Siguro it's time na magsampa na ng kaso, kasuhan na itong mga ito tulad ng ginawa nung broadcaster na si Si Ato si Marolio. Oo, si Ato Marolio, kasuhan na itong mga to para ikakay matuldukan na ito dahil magandang ehemplo yung maging magandang president yun ng nagawa ni Ato Marolio. At yung ginawa kay Ato Marolio, napaka mild pa, minor kumpara doon sa ginagawa sa ating mga kasama. Di ba? Kita mo nga naman, sipin mo, hinaharang, tinatakot, di ba ka? Alam naman natin na ang pinaka-base natin ay yung salaylayan na kung saan tayo, yun yung kinakampanya natin. Hindi tulad ng mga traditional politicians na kung saan gumagamit na ng malalaking billboard, gumagastos ng si Amy Marcos nga, 3 billion ang ginastos sa si Villar, di ba? Di ba? Wala naman tayo no, di ba? Sabi nga ni ng isa nating kasama na gumagamit pa ng mga recycled na mga tarpaulin at saka mga sako para lamang maisulat yung pangalan ng ating mga kandidatong senador. Tapos ito pa hinahita natin. Siguro, ma'am, anong plano ninyo dito sa red tagging na ito? Siguro sabi nga, suggestion lang. Baka naman this time, after ng term ninyo, tutukan nyo, pailan nyo ng kaso yung mga yan, sapin-sapin na kaso na matuto naman, di ba? Yes, oo, tama ka, Edwin, no? Kasama yan doon sa mga kasalukuyan na natin ginagawa. Pagpa-file ng kaso sa mga red taggers at sa mga talagang ano no, talagang nag-discriminate sa atin doon sa pangangampanya.
At yun na nga, may mga ilang mga kaso na tayo na idinulog sa COMELEC. So ito pinag-aaralan na, ginagawa na rin no, yung mga kasong dadalhin sa mga korte. So yan naman yung gagawin natin sa ngayon, no, pinag-aaralan natin. So kung paano ito makakasuhan talaga. Kapegay? Ma'am, dako po tayo dun sa eleksyon kasi napansin namin nung ano, 'di ba nung 2022, after 1 hour noon, bumuhos yung ano, yung milyon-milyong boto sa ano, sa server sa sa counting ano, no, yung sa pinaka-central. Pero tong 2025 after 2 hours pa eh. Ano pong balita niyo ron? Bakit ganun na nangyari? Mukhang tumambay pa sa kanto yung ano eh, yung counting. Oo, ganun na naman ano, Ega, yung experience natin ng 2022 ay parang parehas lang, no? Katulad niyan, yung version na ginamit ay 3.4. Ito yung version ng ano no, kumbaga yung system sa Ayun yun computer, yung verified. Yung verified po yun. verified, Mm. audited, Mm. na talagang nakita ng taong bayan, no, yung mga representative na iba't ibang organisasyon. Pero pagdating ng D-Day, no, ng election mismo, hindi yung 3.4 ang ginamit. So Mm. 3.5. So kaya talagang kaduda-duda ito doon sa sistema, no? Bakit kung wala namang pagkakaiba, bakit kailangan pang baguhin ang version? So, kaduda-duda yun ano, nung on the day mismo. No, hindi ito na-check, no, hindi ito na-verify. Pag sinabing pag in-upgrade, well, pag in-upgrade, syempre merong pagkakaiba yan. Kahit Yun na nga. ano pa man sabihin mo, di ba? Pag Upgrade yan. in-upgrade ka na yung version, ay hindi Hmm. natin alam kung ano ba yung nakaprograma doon sa upgraded na system na ginamit. Pangalawa, yun na nga naglabasan na yung mga sangkatutak na mga mga report ng overvote, undervote, 'di ba? Ilang milyon 'yon. Talagang talagang ano no, talagang pangatlo yung disenfranchisement ng ating mga kababayan na hindi Mm. nakaboto. Ito nga balita nga namin dito sa mga OFWs, yung ating mga kasamahan diyan ay wala pa sa 20% yung Mm. nakaboto, no, Mm. pamamaraan nito no ng pagpapahirap sa pagpapaboto do sa ating mga mamamayan. Tapos yung um, iba pang mga pahirap like hindi lang mga botante ang nahirapan dito, mga teachers din na nagbantay ng eleksyon. Biro nyo talagang nung last election, mga 3 hanggang 4 na presinto lang na nilagay sa isang cluster. Ngayon, ang report namin, naging 5 hanggang 10. Kaya ang mga teachers mula alas 5 ng umaga, no, o alas 4, alas 3 nasa presinto na the day. Tapos kinabukasan pa sila no na kapag nakatapos o sa madaling araw pa sila nakatapos. Kaya talagang talagang hirap na hirap din yung ating mga teachers. So, yun yung mga pandaraya aside from ngayon yung mga red tagging. Kaya kami nga sa Makabayan, baka sa Monday matapos na yung aming resolusyon, ay magpa-file kami ng investigasyon dito sa nangyaring ito nung nakaraang eleksyon dahil nga. So, nung last year din kasi, nung last election din kasi, nag-file din tayo ng resolution pero hindi rin naman ito natalakay. Baka this time no matalakay kahit na natitira na lang ilang araw sa 19th Congress. Pedwin. Mailinis ko lang kasi alam mo, medyo personal yung tanong kong ito bago tayo lumawag sa mas mainit pang politika. Kasi alam mo yung usapin ng teachers, malapit sa akin talaga yun dahil yung misis ko tsaka sister-in-law ko, parehong teacher yan. Yung tiyahin ko, yung pinsan ko, napakaraming teacher sa pamilya namin sa San Pablo City, private and Oo. ano to, Kahit misis ko, Kapedwin, teacher din misis ko. 15 years sa misis ko sa teacher bago pumunta rito sa elementary public napakalapit sa akin yan. Ngayon, Congresswoman, patapos na ang termino mo. Ano ang mga ika nga bilang isang guro, nanay ng mga estudyante, at ika nga humuhubog ng future ng ating mga kabataan? Ano po yung magiging activities mo? Magpapatuloy ba bilang isang aktibong miyembro ng ACT teacher o
magko-concentrate into private or something? Ano po ba yung mas makakatulong ka sa anong pamamaraan mas magiging makakatulong ka sa usapin ng problema ng ating mga guro na talaga namang alam nating masyadong degraded at saka masyadong backward yung nagiging itulong ng gobyerno. Lalo na ito nakarang halalan, di ba nga? Sabi nyo nga, alas 5 pa lang ng madaling araw, at alam naman natin yung iba natapos halos tanghalian na, the following day, binigyan naman ng 1,000 ni BBM. Okay na naman siguro yun. Di ba? Extra 1,000. Siguro naman masaya na. Ganun kababaw ang tingin nila sa kaligayahan ng ating mga guro. Di ba? 1,000 pesos. Congresswoman, ano po magiging activities niyo pagkatapos ng termino niyo patungkol sa usapin ng mga guro sa buong kapuluan ng ating bansa? Well, dahil ako naman ay unionista, no? Yun. Ako ay talagang unionista. Binuo natin ang union ng mga guro sa NCR at sa iba't ibang mga region, no, ng ating bansa. Baka mas kailanganin ako sa organizing. Kaya ako ay babalik sa aking union, no, sa ACT, sa Alliance of Concerned Teachers. Dahil dito naman sa ating mga teachers, humuhugot ang ACT teachers na pwede niyang ipasang batas, di ba? So, gagamitin ko yung aking yung aking pagiging union ulit para sa pagkonsolida, no, ng mga kasapi ng aming ng aming organisasyon, ng Alliance of Concerned Teachers. At siguro paminsan manaka-naka magiging consultant ako ng ACT teachers, no, sa mga pagdinig sa kongreso. Baka pwede ako maging resource persons. Yung mga ganun ba, no, Edwin? Kasi sanay naman na tayo. Sanay na ako sa organizing at pagrepresenta ng ating mga teachers din sa iba't ibang mga ah, ah, ahensya or iba't ibang mga issues ng teachers natin na pwede nating idulog sa appropriate agency ng ating gobyerno. Yun. Kapegan? Ma'am, speaking of, doon pa rin sa nakaraang eleksyon, yung compensation o yung anong tawag doon, yung bayad sa mga guro na Honorarium. 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 Naibigay naman po ba ng tama at sapat o on time? Ano po nangyari? Well, take note lang, no, Egay, tayo ang nagpa-increase, no, ng honorarium ng ating mga teachers from 9,000 naging 12,000 yan sa chairman. Tapos from 8 naging 11,000 yan. At yun nga, may dagdag na 1,000 yung binabanggit nga ni Edwin. Kaya lang, ang problema nga natin dito, meron pa itong 20% na tax. Na tax. Nadagdagan din yung service credits ng ating mga teachers from 5 days sa service credits. Ito yung leave with pay. No, kahit pag nag-absent si teacher, may sakit, may personal na matter, ay pwedeng mag-absent pero hindi siya makakaltasan. Ito yung service credit na sinasabi ko from 5 days to 10 days. Well, tayo rin kasi yung may akda noong paano yung batas ng Election Service Reform Act. Kaya naibigay na ba? So yung iba na natanggap na. So inaasahan natin na before May 27 ay matanggap na ng lahat ng mga teachers dahil doon sa batas kailangan hindi lalagpas sa 15 days matanggap na ng mga teachers yung kanilang mga honoraria. Kaya sana before May 27 ay matanggap na nila. So ma'am, bago tayo umano sa eleksyon, huling huling tanong ko bago tayo dumako doon sa mga maiinit na balita ngayong mga nakaraang araw. Ano po yung pananaw natin doon sa pagsusulong ng tinatawag na hybrid system of election? Meron tayong panukalang batas na isulong yung hybrid. So tayo siyempre suportado natin 'yan as authors. Ito yung ito yung manual counting, no, doon sa mga presinto para maging transparent, makita talaga ng mamamayan na yung kanilang mga binoto ay nabilang, no, at hindi sila parang bulag
na ginagawa ng machine, no, na kahit na mga may resibo ka, makita mo mayroong overvote or hindi natala yung iyong boto, ay yun ang gusto natin, manual counting on the precinct level na titignan ng mga watchers, makikita ng lahat. Tapos electronic transmission. So para madali siya makonsolidate yung mga boto. So tayo po sinusuportahan natin 'yan at it's high time talaga mula doon sa ating mga karanasan mula sa 2010. No, 2010 kasi nagsimula yung AES no, yung electronic, no, yung Automated. paggamit ng mga automated na counting machine, 'di ba? Yung Smartmatic. At tapos nakita na natin yung mga naging problema nito at yung basic talaga, no, yung transparency, no, at yung talagang marami na rin kasi mga bansa nagbalikan na rin sa manual Oh, sa counting, di hybrid. ba? At dito sa Yes, Europe. ang dami na dahil nga sa problema nga nung problema nga ng transparency at hindi nakatitiyak ang mga tao na nabot ano, nabilang yung kanilang mga boto. So hopefully ito yung talagang isa na sa major na kampanya natin na muli muli nating i-refile yan sa 20th Congress itong hybrid na pamamaraan ng election. Oh, Bago kasi ko po, pasukin yung politika. Sige, kape kayo, tuloy. hindi, tanong kasi crucial po yan kasi kailangan sa 2028 para maging masabi nating talagang tunay na boses ng taong bayan yung mamumutao, mangingibabaw, dapat talaga yung transparency tsaka yung secrecy, ay yung ano, sanctity ng mga boto ng ano ng mga mamamayan talagang mapoprotektahan kasi baliwala ang demokrasya kung may duda. No? Kasi kung may dudang isang lupon ng mga mamamayan, walang silbi yung demokrasya sinasabi, di ba? Yes, oo. Tsaka talagang maipakita talaga yung tunay na integridad, no? Mm. Yung sanctity ng boto o pagboboto. Kaya talagang dapat na no, it's high time na makabalik doon sa manual counting. Mm. Kapit Bago eh. natin pasukin yung issue ng politika, Kap Egay, ano? May tanong ko lang kay Congresswoman. Congresswoman, meron po ba kayong datos kung ilan ang populasyon o numbers ng mga teachers sa atin sa buong Pilipinas? Yes, sa ngayon ay Public and private? sa public ngayon ay mga ano no, mga 850,000, malapit na sa 1 million kung Mhm. isasama natin yung more than 100,000 sa ating mga private school, Mhm. no, private school teachers. So kasama na rin siguro yung mga tertiary, no, bumibilang talaga ng 1 million ang mga teachers natin. Kaya napakalaking bilang, no, talaga na talagang talagang oorganisahin mo, no, para talagang ano no, talagang maging solid yung constituents ng ACT teachers. So ganoon kalaki yung bilang. May datos po kayo kung ilang boto ang nakuha yung ng ACT Teachers Party ngayong 2025 midterm? Sa ngayon ay more than 353,000. Mas malaki yan ngayon kaysa nung last 2022, mga 300 ano lang yan, mga 340. Kaya Mhm. ngayon 353,600 plus. Pero considering na sa bilang ng 800,000 public school teachers and 100 sa private, sana sa susunod na 2028 election na kung saan maghahalal muli tayo ng mga party list, mga minamahal naming guro, bakit naman nahanap pa tayo ng ibang party list? Boboto tayo ng mga wala kakwenta-kwentang party list din na hawak lang ng mga traditional politicians saka mga mga tawag dito political dynasties. Kung sino yung nagre-representa sa ating mga interes, yan yung ACT teachers, boto natin. Ina-expect naman sana natin na by 2028, yung 350,000, ay kung kayo 800,000 sa private, sa public, magsama-sama tayo, magbabigis-bigis tayo dahil kita nyo naman pinaglaban ng ACT teachers from 9,000 to 12,000. Di ba? Marami. At yan patuloy na gumagawa ng mga panukalang batas para sa interes ng mga guro. Di ba? Di ba, Congresswoman? Tama ka, Edwin. At syempre, kailangan din nating pasahin. Bakit ganun lang yung, kahit pa paano nga, yun nga yung solid vote ng ACT teachers. At kailangan natin yung ma-improve. No? Oo, tama. Kailangan natin pasahin
dahil sa laki ng bilang ng mga teachers ay halos ano ba yon, 1/3 ng ating populasyon ng mga teachers. May mga iba kasing mga teachers party list din, may dalawa doon na talo rin, may isang natitira. Yun nga ang problema natin, may mga bogus na mga party list. Ang nagiging trend ngayon, Egay and Edwin, yung regionalization ng mga party list at saka yung Oh, localization. No, sa isang region, may mga party list na talagang hawak ng mga LGU at hawak ng mga lokal na mga opisyal. May mga politiko nga tayo, doon na sila tumatakbo sa party list, di ba? Meron nang sila mga kandidato sa lokal na gobyerno, meron pa rin party list. No, talagang yun na talagang isa sa ating gagawin din na reforma. Ito, meron din tayong panukalang batas para amyendahan ang party list system law. Dahil nga sa naging desisyon nga ng Supreme Court, no, na kahit na ano na lang, kahit na anong political party yan, basta may advokasya ng tungkol sa mga marginalized sector. Hindi tama 'yun eh kasi talagang sina-sideline nila yung mga totoong mga party list, totoong mga kinatawan ng ating mga mamamayan at totoong nakabilang doon sa kanilang mga sektor. Kaya isa rin yan na asikasuhin natin, no? Sana magkaroon ng amyenda na ulit. Yung party list system, maibalik sa kanyang original. tunay na espiritu, original intention ng batas. Hindi ko ma-imagine hanggang siguro kahit dalawang araw pa ako hindi matulog, ano? Yung paano, saan naging marginalized sector yung agimat? Ano Oo nga. ginagano ko yung paano naging marginalized sector yung agimat? Nanalo ba? Yan yung sinasabi natin, isang example, no, na ng localized. Localized. Provincial. Pero pag FPJ, Diyos ko po, mga minamahal naming guro sa anong panig ng Pilipinas, pakisuyo, para sa interes ninyo, sa kabutihan ninyo, sa kabutihan ng lahat ng guro sa buong Pilipinas, pribado man at publiko. Act Teachers Party List lamang, napatunayan nyo sa mahabang panahon. Ngayon, kung dadagdagan, magkakaisa kayo ba? Kung 2 o 3 representante natin na teach sa Act Teachers Party List sa susunod na kongreso sa 2028, mas maganda ang laban. Di ba? Dati naman ganyan eh, di ba? Kung France, di ba dati naman nung way back 2004, 2007, nasa 6-7 tayo nung noon, di ba? 2 sa Bayan Muna, 2 sa AK, 2 sa Gabriela, 1 sa Anak Pawis, gano'n. Oo, ang pinakamalaki natin na mga kinatawan noong 2016 to 2019, 7. 7 mga kinatawan mula sa Makabayan. Ang Gabriela, 2, ang AK, 2, isang Bayan Muna, isang Kabataan at isang Anak Pawis. So, yun ang pinakamataas natin na dami. Pinakamataas nating dami ng Makabayan. Ito na, nagkaroon na ng iba't ibang mga party list, no? Talagang ginamit pa yung mga pandaraya, iba't ibang pamamaraan ng mga pandaraya, tagging, paggamit ng resources ng gobyerno, paggamit ng mga iba't ibang forma ng ayuda, no, sa ating mga mamamayan. At yun nga, yung mga pandilinlang, mga disinformation. So, katulad niyan, ang Bayan Muna, no? Biktima yan ulit ng ng disinformation about disqualification. Days last minute, before, last minute. Ilang araw, 2 araw bago mag-eleksyon. At ginawa din yung taktika na yan noong 2022. Kaya talagang talagang hindi natin talaga mapapagkatiwalaan yung eleksyon dahil nga ito nga sa mga nangyayari dayaan na hindi naman ito na-address. Kapegay? Okay, so dumako naman po tayo sa politika ngayon, ma'am. Talagang itong mga nakaraang araw medyo may init yung nangyari, di ba? Nung 2 days ago, nag-podcast si Marcos Jr. at sabi niya, sabagay, umamin naman siya na nagkamali siya, gano'n, kaya gusto niya ng alliance uli, no? ng alyansa uli. Kung ibig sabihin, yung gusto niyang makipagkasundo. At sinagot kinabukasan ng mga Duterte na pauwiin si Digong muna. Tapos ngayon naman yung mass resignation,
pero nauna pa rin yung bloodbath ni BP Sara. Ano po yung masasabi niyo rito sa mga huling araw na kaganapan, ma'am? Well, sinasabi ni ah, President Marcos tungkol doon sa reconciliation daw sa lahat, Mhm. no? Yung sinasabi niyang ito ay nakita naman natin ang sagot ng mga Duterte, no, na napaka-imposible. So ang ibig sabihin nun, imposible rin ng mga reconciliation sa Dutertes. Kaya sa iba pa. Kaya sinasabi niya wishful thinking, yung sinasabi niya, no, nangangarap siya ng gising. Si Marcos kung mag-reconcile siya, mas maganda, no, na dapat niyang gawin ngayon ay pagkikipag-reconcile sa taong bayan, no? Ngayon, kung hindi siya gagawa ng pamamaraan para i-address yung mga problema ng ating mga taong bayan, ay talagang lame duck president na siya. May tuturing talagang wala na siyang ano no, wala na siyang kwentang presidente dahil nakalipas ang 3 taon, no, yung naging problemang binaon niya mula sa Duterte administration ay ngayon pa rin at lumalala pa, no, sa ating lipunan. Kaya talagang kung yung reconciliation na yan, wag na siyang mangarap, no, na makakapag-reconcile pa dahil mukhang hindi ganon yung gusto ng Duterte camp o ng Duterte block. Kaya talagang hindi dapat siya nagsasalita. I mean, hindi wag na siyang mangarap na makakapag-reconcile pa. So sa taong bayan siya dapat na makipag-reconcile sa pamamagitan ng pag ano no to, maging maalwan ang buhay ng ating mga mamamayan. Kaya itong ano, yung impeachment naman, yung bloodbath, nakikita talaga natin yung pagiging utak bayolente no ng Vice Balahura. President, no? Kasi itong sinasabi niyang di naman gera. Ito baka magkakaroon ng ano no, magkakaroon ng pagbaha ng mga ebidensya laban sa kanya dahil malinaw naman talaga no doon sa mga nangyaring hearing sa Kongreso, yung mga ebidensya, yung ating mga witnesses, no, malinaw yung mga sinasabi nila na talagang nagkaroon ng hindi maayos na paggasta ng pera ng mga mamamayan. So, yun dapat yung paghandaan at yung mga bloodbath, yung mga ganyang mga salita ay ginagamit lang niya na isang mga bayolenteng tao at pinapakita lang niya yung kanyang karakter. Makisingit ko lang yung ano yung sa usapin na yan na napasok na ni Congresswoman yun patungkol sa impeachment na darating ngayong July 30 daw, sabi yata ni ano ni Senate President sa ngayon, Chis Escudero, nagaganapin daw sa July 30. Yung pong papasok na bagong komposisyon ng senadores, nadagdagan ng 5 galing sa kampo ni Sara at 5 na hindi mo malaman kung saan, mukhang mga balimbing din ito mga baligtarin din ito, at yun naman sinaalam naman natin, 3 lang yung matino dyan na matitira, di ba? Ibig kong sabihin, kahit po talaga naman very obvious sinabi niyo mga ebidensya, talaga namang alam natin totoo yan yung mga mga ginawang anomalya, may piatos kung ano-ano pa para lamang maibulsa yung pera ng bayan, yung confidential fund. Umaasa po ba kayo na itong susunod na komposisyon ng Senado ay magiging ika nga hindi Batang. bias, hindi magiging ano sila, independent sila doon sa pagbibigay ng hatol kung si Sara ba ay totoong may ginawa na kabulastugan sa pera ng bayan o mananatili ika nga hindi iral sa kanila yung ano, yung pagiging ika nga independent, pagiging partisa ng iiral tulad ni na Bongo at siyang mga alam na natin may Marcoleta diyan, alam naman natin na ano pa nga, binubuli pa nga kayo ng mga yan nung hearing dun sa ano, dun sa Quadcom, di ba? Para lang maidepensa ang kanilang reynang si Sara. So, ang basa ko dyan, so syempre yung mga loyalist, no? Sabi ko nga yung kulto ni Duterte. Tignan natin kung di yata natin mababago na siguro ang utak niya, no? Kasi kahit na nga objective na pinipresenta mo na yung mga ebidensya, no? Kahit na overwhelming yung mga ebidensya, mukhang tingin ko magiging papabor pa rin sa kanila, yung papabor pa rin yung kay Sara Duterte yung kanilang magiging boto. Doon sa mga iba naman, so hopefully
no, paggulong ng ng ano no ng ah, yung korte, Impeachment. no, paggulong ng impeachment ay hopefully masway yung iba nating mga senador na nagdadalawang isip. Dahil remember, ito yung sukatan ng taong bayan. Kasi may mga karamihan dyan, may mga pangarap din na maging presidente, maging vice president. No, Mhm. na ang usapin kasi dito ay pagiging accountability, no? Accountability sa taong bayan. Hindi yung pagiging loyal mo sa isang pamilya, di ba? Kaya talagang ano no, talagang susukatin sila ng taong bayan dito. Pangalawa, malaki talaga yung magiging say at participation dito ng taong bayan. So, remember yung nangyari kay impeachment ni Estrada noon, di ba? Pilit na itinatago yung mga ebidensya. Pero noong kumilos na yung taong bayan, no, hindi pa natatapos yung impeachment trial ay talagang natanggal sa pwesto si Estrada. Kaya talagang mangyayari din ito kapag yung taong bayan ay kikilos. No? Kasi dapat kumilos ang mga senador na naaayon talaga sa mga ebidensya, na naaayon doon sa konsensya, naaayon doon sa talagang dapat nilang maging desisyon, no, based sa taong bayan. Kaya mahalaga talaga yung participation din ng ating mga mamamayan dito. Isang minuto lang kaya kaya. Sabi po ninyo, ano din yung tawag dito, yung partisipasyon ng bayan at saka yung karae, yung pagpipresenta ng mga ebidensya. Sa tingin po ninyo, yung inclusion ng papasok na Congresswoman Laila de Lima ng ML at saka ni Prof. Cheljok na Nakbayan sa mga magiging prosecutor ng bahagi sa impeachment. Makakatulong kaya ito? Magkakaroon kaya ito ng positibong, alam naman natin yung talento nila, talagang kilalang mga abogado at mahusay. Pero makapagbibigay kaya ito ng mas magandang positive. Kasi importante yung ano eh, yung opinion ng publiko eh. Diyan pwede mag-swing yung boto, diyan pwede maging basehan yung boto ng mga senadores. Makatulong po kaya sa prosecution panel yung presensya ng Ito, dalawa para sa opinion ng mga tao? yes, malaki ang maitutulong nila, no, considering yung experience, mga human rights, ano to, no, advocates, Mhm. talagang sanay naman sa mga legal proceedings, mga abogado. No, so tingin ko malaki yung maitutulong ng dalawa, no, si Laila de Lima at saka si Attorney Chel, no. At kung maipresenta talaga ng maayos at maipresenta yung mga ebidensya ng maayos ng prosecutor at makikita ng taong bayan, makikita ng mga senador, ay hindi malayo na talaga makukonvict si Sara Duterte. Kaya talagang kami kahit na hindi kasama yung ating mga abogado diyan, willing naman ang makabayan, no, na maging private prosecutor. No, katulad ni Attorney Nery Colmenares, Attorney Sarate, na makakatulong sa prosecution panel ng House. So talagang ano no, talagang tingin ko malaki ang maitutulong nila. Okay. Ibig ko po sabihin yung halimbawa tulad nito kasi nga very obvious naman na yung ano yung tawag dito yung tutuloy ko yung patungkol kay Congresswoman incoming Congresswoman Laila de Lima at saka si Chel Jokno. Kasi nga po alam naman natin na bahagi talaga sila. Isa sila sa mga oposisyon talaga. Well-known opposition sa mga Dutertes. At siyempre, ang lilitisin ay Duterte. Ngayon, kasi baka nga tama yung sabi ninyo, mas makadagdag ito ng interes sa madla, sa ating mga kababayan, na mas tutukan ang nalalapit na impeachment proceeding, impeachment trial na ito, at kung saan, the more na mas tumututok, nakikita ng mga senadores, lalo na yung mga nagdadalawang isip na i-convict dahil very obvious naman ng mga ebidensya. Kasi, ina-expect natin, kahit paanong ganda at credible ng ebidensya laban dito sa mga nilustay daw ni Sara Duterte, pagka nga one-sided na, meron pang isang senador dyan, yung nag-number 1 ng nakarang eleksyon, sabi niya, nagbigay na siya ng opinion niya na ang iboboto, hindi daw niya i-convict yung kanyang vice president. Dapat ito talaga magano na ito di ba? Hindi na ito mag-participate sa hearing, pero wala tayong magagawa, di ba? Bahagi yan. Alam naman po ninyo, di po ba? Kaya katulad
sinasabi ko, meron diyang mga senador na talagang bahagi na ng kulto ni Duterte na hindi mo na mababago yung isip niyan kahit siguro may mga testimony pa, marami overwhelming yung magiging ebidensya. So hopefully nga yung mga senador pa na nagdadalawang isip or masisway, no, base doon sa ikikilos ng taong bayan tsaka sa mga ebidensya ay talagang boboto ng pabor doon sa conviction. So yun nga, no, kaya sabi ko nga ah ah, pag kailangan gumulong ang trial. No? May mga tingin natin umaasa rin tayo na may mga babaliktad diyan, no? Dahil nga siyempre may mga personal na mga interest din 'yan pagdating ng panahon. Pero nakikita nga natin ngayon dahil yung resulta ng eleksyon, kahit nga nagkaroon ng endorsement si Marcos doon sa kanyang mga senatorial, ilan lang yung mga nanalo, di ba? So sukatan na yan na I mean magiging ano na yung Marcos faction, no? Magiging irrelevant na yan. Ang magiging labanan na lang nito sa pagdating ng eleksyon ay itong Duterte, no? Duterte camp. Kasi mukhang nagpalakas sa kanila itong nakaraang eleksyon, no? Nagpalakas ng kanilang puwersa, na konsolida sila. Kaya kung dapat din yung mga progressive, yung mga oposisyon, no, ay Yung real kailangan opposition. magkonsolida rin. Magkonsolida din laban dito sa mga Duterte pagdating ng panahon. Kaya ito nga yung impeachment yung magiging sukatan niya. Yung pong nabanggit ni Senator Risa Ontiveros recently, I think yesterday or today, patungkol sa hindi daw siya nagsasalita ng yes or no kung siya tatakbo sa 2028, at saka inihatag din niya yung program, yung long-term program ng bahagi ng Akbayan at Dilawan, Pinklawan at saka ng Progressive Group. Hindi ko alam kung totoo nagkakaisa. At this time, sana nga, di ba nga, pa sa 2028, meron pa siyang sinabing 2031, 2040, something na gano'n, pang mahabang programa. Ibig ko sabihin, ano sa palagay ninyo? Sa 2028 po ba, may chance na tayo? Ang tunay at real opposition na ika nga kasi alam naman natin, dalawang eleksyon, sa awa ng Diyos, nakadalawang senador naman tayo ngayon. Talaga pinangihinayangan namin na hindi nakalusot yung Makabayan Bloc na kung saan nagre-representa ng lahat ng sektor ng lipunan na mas kailangang irepresenta sa Senado at saka sa Kongreso. May pag-asa po kaya tayo? Ano nakikita ninyo sa 2028 ng grupo natin? Siyempre naman dahil talaga namang etong nakarang eleksyon nakakuha tayo ng maraming aral at tayo nasimulan na natin talaga yung pagpapatakbo ng ganong karaming mga senador. Ito tinataasa pa natin at magpaplano ang Makabayan sa mga susunod na gagawin, preparasyon para sa 2028, no, para sa senatorial, president, sa mga executive, no. Kaya talagang paghahandaan natin 'yan. And hopefully, no, kasi ngayon Egay, Edwin, kung napansin mo, marami na rin na ah, mga traditional na mga politician, pero nandiyan pa rin naman yung dinastiya, no? At nagkaroon na ng awareness, kahit papaano may level of awareness na yung mga taong bayan tungkol sa dinastiya, traditional politician, at saka doon sa mga artista, no, na wala namang ginagawa. No, kaya talaga depende na rin sa qualification, no. Tinitignan na rin ng taong bayan 'yan. Kaya yung 2028 ay magiging rin 'yan para sa Makabayan, isang malaking oportunidad din 'yan, no, sa Makabayan na makapasok na, no, sa senatorial at sa lahat ng mga local, mga iba't pang mga lokal na mga posisyon. Kaya tinitignan natin tong oportunidad. Kailangan lang talaga planuhin ng mabuti ng ating mga ng ating partido. So, ibig ko sabihin, Congresswoman, ito namang sa issue ng mismo dun sa dating Pangulo natin na salamat at ngayon ay nakakulong na at nagdudusa sa kanyang mga ginawang kasalanan at sana'y makonvict para mas mapatunayan at maibahagi sa buong mundo ang krimen na kanyang ginawa sa ating bansang Pilipinas. Itong sinasabing nalalapit daw na paglabas ng arrest warrant ni
newly elected Bato de la Rosa at malapit na rin daw si Bongo. Ano sa palagay ninyo? Bago kaya manumpa itong mga ito o bago magsimula ang impeachment trial? Kung maaresto mga ito, anong magandang implikasyon at epekto nito sa impeachment trial? Meron kaya? Maganda yan. Itatahan natin yan, yung pag-aresto, no, ni Bato, no, ni Senator-elect Bato, tsaka ni Bongo, dahil nakita naman natin yung kanilang papel base sa mga account ng mga witnesses doon sa extrajudicial killings, no, na pinatupad, o ng war on drugs na pinatupad, ng peking war on drugs na pinatupad ni dating Presidente Duterte. Kaya ano, no, sana nga no maaresto na tong mga ito at mag-ano sila, mag-account sa ma-account sila doon sa kanilang mga naging kasalanan sa taong bayan. So magiging ano na, magkakaroon ng epekto 'yan pag nawala sila no doon sa mga isa sa mga judges or Hindi naman po siguro sa bilang, kundi dun sa mga nagpipical-minded pa na kung alin ang oo, iboboto nila dahil nga sa, alam mo yes. na, di ba ba? Yes, So, so hopefully nga gumulong na rin itong sa ICC September 20 2025, no? September 23 magbabasa na talaga ng kanyang kasalanan or yung akusasyon kay Duterte, no, sa yung ICC. And hopefully itong mga kasapakat niya, no, katulad ni Bato at ni Go ay masama na rin. ito po, huling issue ng politika itatanong ko sa inyo. Naniniwala ba kayo doon sa sinabing reconciliation na ni President BBM? Personal po yan ha. Total naman palabas na kayo ng Kongreso. Naniniwala ba kayo doon sa sinabi na gusto ko magkaroon ng reconciliation, magkaroon ng pagkakaisa ang lahat ng leader ng bansa kasama na mga Duterte? Naniniwala po ba kayo doon? Well, kaya nga sabi ko kanina, no, wishful thinking yan. At nangangarap siya ng gising. So, katulad yan, yung kung makikipagkasundo siya sa Duterte, di ba, ang binigay na kondisyon, pauwiin si Digong, di ba? Imposible naman na yan. Kasi nasa trial na siya eh. At hindi yan magagawa ni President, ni ano, no, ni Marcos. Kaya sabi ko nga, kung gusto niya makipag-reconcile sa taong bayan, sa pamamagitan ng pag ano no pag-address sa mga pressing issues ng ating taong bayan. Kaya talagang hindi ako naniniwala diyan sa ganyan no na paghingi ng reconciliation. At saka 'di ba ano bang mga i-reconcile pagkokonsolida ba ng kanilang mga power? Hindi yan ngayon ang gusto ng taong bayan, no? Gawin talaga nila yung tungkulin na nila, no, para makaalwan sa buhay yung ating mga mamamayan. Tama. So, marami po tayong tinalakay. Yung mga experiences nyo sa eleksyon, yung mga naging opinion nyo patungkol sa naging proseso ng kampanya at bilangan, sa ating mga guro, at siyempre, yung tungkol sa politika, impeachment trial. Ngayon po, hihinga naman namin kayo ng isang, bago tayo magtapos, hihinga namin kayo ng isang mensahe. Hindi lamang sa mga tulad naming OFWs, kundi sa lahat ng mamayang Pilipino na sa loob na maraming taon ay nagtiwala sa iyo bilang representante ng ACT Teachers Party List. Ano ba ang maasahan namin bilang isang private citizen na si Congresswoman ngayon, Franz Castro, sa mga susunod na panahon? Maraming salamat po. Nagpapasalamat tayo sa ating mga mga na nagtiwala po sa akin bilang kandidatong senador. Nakakuha din tayo ng kulang-kulang na 4 million na boto, no? Talagang malaki na yon na talagang wala talaga. Considering na wala naman kayong ginastos, hindi naman kayo di ba? Yes, na walang resources, wala talagang pang-ads, no? Kung ano-anong mga ginagawang billboard, no? Malaki na yon, kaya talagang nagpapasalamat po kami. Pangalawa, doon sa ating mga teachers, sa iba pang mga constituents namin na bumoto sa ACT, na makakaupo pa rin po, no, at nanalo po tayo, magkakaroon pa rin ng boses ng guro at edukasyon ngayon sa Kongreso. Maraming salamat po sa inyo.
And ano po ba yung prospect ni Teacher Franz Castro? Pagpapatuloy din po pa rin po natin yung ating pag-oorganisa, yung syempre yung pagtulong po sa ACT Teachers Party List din. At makakaasa po kayo no na yung mga effort po natin o yung mga nasimulan po natin ay talagang maipagpapatuloy yan ng ACT Teachers Party List. Kailangan lang po natin ano, na talagang suportahan din po natin, no? Kasi alam mo, Edwin, ang batas kasi kapag walang naglalabi, walang Totoo. walang mga mamamayan tayo na nagka-clamor niyan, ay talagang hindi yan mapapansin ng iba nating mga senador o ng ating mga ibang mga congressman. Kaya magtulong-tulong po tayo, no, tapos na po ang eleksyon, harapin na po natin yung mga issues ng ating taong bayan na isusulong po natin sa mga susunod na mga araw, buwan at taon. Iyo, maraming salamat po. Sa bahagi po ng ugnayan sa Himpapawid, alam naman namin na talaga napakalaki ng mga sakripisyong ginawa din niyo sa aming samahan dito sa programa namin na every time na kami sa mga nakaraang panahon, lagi kayong open para magbahagi ng inyong opinion. At kami po'y umaasa na bagamat nagtapos ng termino nyo ngayon bilang congresswoman, sa mga susunod pang panahon, sana hindi nyo kami biguin na maging bahagi pa rin kayo ng aming mga programa pagka patungkol sa mga issue na patungkol sa teachers at kung ano na pang bagay na tatalakayin pa patungkol sa problema ng ating bansa at saka ng ating bayan. Maasahan po namin yan, Congresswoman Franz Castro. Yes, Edwin, no? Kasi kami naman, alala na ako, teacher ako, no? Kailangan natin sa ating mga mamamayan na lalo-lalo nandiyan sa ibang mga bansa para magkaroon din tayo ng update, no, sa ating taong bayan. Ano yung ginagawa ng makabayan dito sa Pilipinas, no? Talagang aasa kayo na anumang imbitasyon po makakarating po si Teacher Franz. Iyon, maraming salamat po. Hanggang sa ulitin, ang masasabi po namin, God bless you, Teacher Franz Castro at sa mga lahat ng brewer sa buong Pilipinas. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo lagi. Salamat po. Salamat, Edwin. At muli magandang araw po sa ating